Isang mapagpalang umaga, araw mga kapanalig ko kay Kristo. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Sabayan niyo po ako mga kapanalig. Lord Jesus, we love you so much. Teach us to love you more. At dasalin natin ang Holy Spirit mga kapanalig. Sabayan niyo po ako. Holy Spirit, we accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name. Amen. Amen. Gratitude is an attitude that hooks, nakakawit, hooks up to our source of supply. Nakadikit sa ating source of supply, which is si Father God in heaven. Pag tayo mapagpasalamat, pag tayo hindi namimintas, pag tayo pinipiling magpatawad, maging mahabagin, i-bless, i-release ng highest good ang mga bumabati ko sa atin. Huwag pansinin, ipagdasal ang mga bumabati ko sa atin, ang mga tumutuliksa sa atin, ang mga nagpe-persecute sa atin. And the more grateful you are, the closer you become to your Maker, to the architect of the universe, to the spiritual core of your being. Is a phenomenon lesson ni Bob Proctor. Ito na po ang kawikaan mga kapanalig. Kawikaan 22 kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 29. Opo, ito po ang napakagandang kawikaan. Kapitulo 22. Sa tulong ng banal na Espiritu at para sa glory ng Panginoong Hesus. Mas mabuti ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang mayaman mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Siya daw ang lumikha sa atin lahat. Amen. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit dito pansin ng mangmang, kaya siya'y napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at kapakumbabaan, humility po binabanggit dito, ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Ulitin ko po ang versikulo 4. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at pagpapakumbabaan, mababa ang loob mo, kinikilala mo ang Diyos, ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Amen. Papuri sa Panginoon. Sa landas ng masama ay may tinik at may patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lalakaran, at hanggang sa paglaki di ito malilimutan. 7. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan.
at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ulitin po natin, sabay-sabay. Buklatin natin yung Bible. I-Google, Kawikaan 22 verse 8. Mga kapanalig, active participation dramatically affects our success conscious. Our success conscious. Ito na po ang versikulo 8. Ulitin natin sabay-sabay. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Tuloy ko po sa verse 9. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Palalayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan. At matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Ang magiliw mangusap ay may pusong dalisay. Pati ang hari magiging kaibigan. Kaya maging magiliw tayong magsalita, mga kapanalig. Our words ay powerful po yan. Change your words, palitan mo ang iyong mga salita at mapapalitan mo ang mundo mo, ang realidad mo. Amen? Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay, ang dinadahilay may leon sa daan. Ang salita ng mapag-apid ay isang patibong at mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ang nauhulog doon. Likas na mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Ang nagriregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa karalitaan. Siningit po dito ang 30 mga kawikaan. So may karugtog to hanggang 23. Magsisimula sa versikulo 17 ng Kawikaan 22. So tutuloy natin tong 30 mga kawikaan. Tatapusin natin doon sa ika-23 kabanata o ng kapitulo ng Kawikaan. Sa grasya ng Panginoon bukas. Ito na po ang verse 17. Unang 30 mga kawikaan. Opo, huwag po tayong malito. Itinuloy sa verse 17 sa Kawikaan 22. Pero babanggitin na po yung una hanggat 30 ang mga napakagandang special na kawikaan. Alright? Verse 17, chapter 22 ng Kawikaan, Proverbs. Pakinggan mo at pag-aralan mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Kaya shoutout sa iyo, aking Kuya Romy. Sinasa ulo mo yung mga Bible verse, mga napakagandang quotation, inspiration. Nakaka-inspire po kayo, Kuya Romy. Ito po, sinasabi ko sa inyo to sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 30 ang kawikang ito, bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa inyo kung ano ang katotohanan, sa gayon may isasagot ka kung may nagtatanong sa iyo. Una, which is verse 22 na po. Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap ni paglalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat
ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ng agaw sa mga iyon. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magalitin. Baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Napakaganda, ano po? Verse 2 po ito. Nung ikalawang doon sa 30 po, pero nasa verse 24, ulitin po natin. Ito po, huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Huwag kang mangako para sa utang ng iba, ni gumarantya para sa kanya. Huwag maging garantor. Kapag hindi ka nakababayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Napakagandang tanong ni King Solomon. Praise God. Last 2 verse, 28 and 29. Dito sa Kawikaan 22, dahil September 22 po ngayon. Praise God. Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo, mga muhon ay ito'y nilagay doon ng ating mga ninuno. Yung iba ay nililipat ang muhon, ay nagagalit ang ating Panginoon dyan. Kaya huwag tayong mandaya. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Ang ganda-ganda, napakaganda. Salamat po. Quotation ni Bishop Johnny Maralit. Napakaganda po. Sinirito ni Kuya Roby. At napakinggan ko rin ito a few days ago. I think linggo ito eh. Huwag nating kalimutan, bago tayo magpatawad, tayo muna ang unang pinatawad. Bishop Johnny Maralit, isa po siyang Batanggenyo. Napakagaling mag-preach. Maiksi pero malaman. Ulitin po natin ng sabay-sabay. Huwag nating kalilimutan, bago tayo magpatawad, tayo muna ang pinatawad nino? Ni Lord Jesus Christ. Ito po ang napakagandang motivation galing. Ang source po, courtesy by Robert Macmillan, 10 valuable lessons from the book Happiness by Mateo Richard. 10 valuable lessons. Ang book na pamagat ay Happiness. Ito po ang number 1. Happiness is not dependent on external circumstances. One of the key lessons from the book is that happiness is not determined by external factors such as wealth, success, or material possessions. True happiness comes from within and can be cultivated through inner peace and contentment. So, sinasabi po rito, ang kaligayahan ay hindi dumedepende sa panlabas na pangyayari sa buhay mo. Halimbawa, tumama ka sa loto, nakabili ka ng lupat na bahay na bago at bagong kotse. Hindi po mga pangyayari ang panlabas na pangyayari ang happiness. Dahil ang pinakasusi na matututunan sa libro na ito, ang kaligayahan daw ay hindi hindi determine, hindi ang external factors. Kagaya ng kayamanan, tagumpay, material na posisyon. Ang true happiness ay galing sa iyong kaloob-looban na binubungkal mo sa pamamagitan ng
inner peace, ibig sabihin ng iyong kaloob-loobang kapayapaan at saka pagkakakontento sa buhay mo. Kapanalig. Our inner world should control the outer world. Usually, ang outer world ang nagpapatakbo sa atin. Mali po yun. Halipin po tayo pagka ang outer world, panlabas, mga pangyayaring panlabas, external, ang nagdidikta ng buhay natin, ay hindi po natin kayang kontrolin yan. So, ang kaya lang natin kontrolin ay yung gagawin natin, yung iisipin natin, yung sasabihin natin, yung tayo ang magbibigay, tayo ang magpapatawad. Kasi pag ginantay natin tayo ay bigyan, tayo ay patawarin, ay baka hindi po dumating yun. Pero nasa control natin ang magbigay ng para sa Diyos, magtrabaho ng todo-todo para sa Diyos, mag-ipon ng bahagya, sabi ng mga ngaral, pero wag namang labis ang pag-iipon na inaalipin mo na ang ibang tao, pati ang sarili mo ay talagang super stressful ka na. Wala pong kabuluhan yan. Kailangan daw, sabi ng mga ngaral, malasap din natin ang bunga ng ating paghihirap. Ibig sabihin, sumahod ka, mayroon para sa iyo, pero hindi naman luho, di ba? At kung feeling mo na kailangan mo ng palitan ng pantalon mo o ng sapatos mo dahil pudpud na, why not? Na gantimpalaan mo naman ang sarili mo. Pero siyempre, maging frugal pa rin, frugality pa rin ang maging dapat na nating gawin. Mag-ipon muna, sabi sa Sun Life Financial ng napakagaling na si Sherilyn Pili. Kasi pagka kumuha ka ng Sun Life products like term insurance, participating insurance, whole life insurance, critical illness at iba pa, ay pinaghahandaan mo ang kinabukasan kung papayagan ka pa rin ng Panginoon. Pag si Brother Bo Sanchez over 30 years ago tatanungin niyo siya na pakuhanin siya ng insurance, utusan niyo siya pakuhanin siya ng insurance, sasabihin sa iyo, anong insurance? Ang insurance ko si Lord Jesus. Pero nabago yun, binago yung kanyang mindset na kapag talagang naniniwala ka kay Kristo, kailangan pinaghahandaan mo din ang mangyayari sa bukas. Kung papayagan ka pa, live to the now moment, pero kung may bukas pa, ay kailangan handa ka rin na mabuhay. At isa rin sa pagiging makadiyos na pinaghahandaan natin ang mangyayari sa bukas. Ang insurance ay pang legacy po yan para pag nawala po tayo, biglang binawi ang ating buhay, biglang tinawag tayo sa taas dahil tapos na ang ating journey rito sa mundo, ay iiyak lang ang ating mga mahal sa buhay dahil mamimiss ka, dahil mahal na mahal ka, pero hindi nila iniiyakan ang gastos para ilibing ka. So kumuha po tayo ng insurance. At iba-ibang insurance po yan. Ang term insurance, which is term, ibig sabihin may hangganan, mayroong takdang panahon. Halimbawa, 10 taon lang na mayroong ka insurance. Walang nangyari sa'yo, hindi ka namatay, ay wala yung term insurance na yun. Pero pag may nangyari naman, na namatay ka, insured ka, mayroong maiiwang pera sa iyong maiiwanan. And then yung whole life or kaya participating life insurance, yan po ay whole life ay pinagsamang insured ka sa life mo, life insurance, saka mayroong kasamang investment. Yang participating life insurance ay mayroong pong cash value yan dahil ini-invest kasi ang majority ng inuhulog mong buwan-buwan, depende sa kaya mong ihulog. So, depende sa kaya mong ihulog. At depende rin kung papayagan ka ng insurance company, kung ikaw ay walang
illness, na ikaw ay may malala ng sakit. Siyempre, may restriction yan. Number 2, cultivating mindfulness and awareness. The book emphasizes the importance of being fully present in the moment and cultivating mindfulness and awareness in our daily lives. By being aware of our thoughts, emotions, and actions, we can better understand ourselves and make conscious choices that lead to happiness. So bubungkalin mo ang kamalayan mo na ikaw ay mindful at ikaw ay aware. Ibig sabihin may kamalayan. Alam mo ang tama at mali, iwasan mo yung gawin yung mali. Kung nagawa mo, ay bumalik ka agad sa presensya ng Panginoon, humingi ng tawad dahil tao ka lang, nagkakamali at alam na alam ng Diyos yan na tayo ay putik, na ginawa niya tayong putik, mayroong kahinaan. At syempre, dahil binigyan niya tayo ng Espiritu, at binigyan niya tayo ng intelektual, at binigyan niya tayo ng body, kaya talagang papuri sa Panginoon. So gamitin natin ang ating kamalayan para mahalin ang Diyos, matakot sa Diyos, sundin ang mga utos ng Diyos, manatili sa Diyos, tanggapin ang mga biyaya galing sa Diyos, at magparami. Ipalaganap ang salita ng Diyos. Pag itinanim ang salita ng Diyos, sabi ni Pastor Ed Lapis, tutubo ito kasi pangako ng Panginoon yan. Kaya itanim ng itanim ang mga salita ng Diyos. Gumawa ng kabutihan para pag merong nangungutya sa atin, namimintas, ay patawarin agad, baliwalain, huwag kang kumibo. Ang hindi mo pagkibo ay malaking sampal doon sa taong pumipinta sa iyo. Doing nothing, being nothing. At hindi ka magsasalita, hindi mo siya sasagutin ng ipinipintas niya. Kasi pag pumatol ka, parehas na kayo ng level. Magkaiba ang level ninyo kung pinipintasan ka, hindi ka sumasagot. At nakukontrol mo ang emotion mo, ang isip mo, at naunawaan mo ng todo-todo ang sarili mo. Oo, dapat maging palakaibigan tayo sa ating sarili, maging marahan, gentle tayo sa ating sarili. Sabi ni Max Ehrmann sa Desiderata. Ang Desiderata ay desire of things. So para mapabuti pa ang ating kamalayan, makapili tayo ng mga mararangal, mabubuti, at manatili ang happiness sa ating buhay. Number 3, letting go of attachment and expectations. Richard, yung author, highlights the detrimental effects of attachment and expectation on our happiness. By learning to let go of our attachment to outcomes and expectations of how things should be, we can free ourselves from unnecessary suffering and find greater contentment in the present moment. The point of power, sabi ni Louis Hay, is in the present moment. Opo. So, letting go, ibig sabihin, i-release mo. At palayain mo ang mga nakakabit sa iyo na ikaw ang pumili niyan. Halimbawa, pinipili mo ang kayamanan, pinipili mo ang mga bag mo, mga sapatos mo, mga collections mo. Ay, i-let go mo yan, pakawalan mo yan. Hindi ibig sabihin pamigay mo lahat kung kailangan mo naman. Ibig sabihin, manatili ka pa rin may Diyos ka na si Lord Jesus Christ. Hindi yung mga ari-arian mo ang Diyos mo na. So, nakaka-apekto ang attachment sa ating buhay kung hindi natin ito mai-release, kasi yan naman ng mga material na bagay o pati posisyon ay temporary po yan. Pero ang power, ang kapangyarihan na umibig, magpatawad, maging mahabagin, ay napaka
eternal na power po yan. So mayroon tayong can-do power, power to love, power to forgive, power to be empathetic. Gamitin po natin yan, yung mga can-do power, at iwasan natin yung mga can't do. Yung hindi ko kaya yan, mahina ako dyan, yung ganito, yung ganito. Negatibo ang iyong pananaw ay like attracts like. So para maiwasan ang suffering ay maging kontento ngayon. Maging kontento ngayon. Number 4, compassion and altruism. The book emphasizes the power of compassion and altruism. Altruism ay giver po ang ibig. Ang pagkakaintindi ko po dyan, ikaw ay giver. In cultivating happiness, Richard argues that true happiness is found in serving others and being compassionate towards all beings, toward all human beings. Acts of kindness and selflessness not only benefit others, but also brings up deep sense of joy and fulfillment. So, pagiging mahabagin at pagiging palabigay ay galing yan galing yan sa imahe ng Panginoon, di ba? Mahabagin ang ating Panginoon, giver ang ating Panginoon. So, ginawa niya tayo sa kanyang imahe. So, ibig sabihin dapat maging mahabagin tayo lagi, maging palabigay tayo lagi. Dahil ang pagiging mahabagin at pagiging palabigay ay nagbubungkal ng kaligayahan. At ang kaligayahan ay nakakamit natin pag tayo'y nagsisilbi sa Diyos at nagsisilbi sa iba. At nagsisilbi sa iba. At nahabag tayo sa pinagdadaanan ng mga tao. Yan ay isa sa napakagandang secret ni Lord Jesus Christ sa libro ni Dr. Mike Murdock na The 58 Leadership Secrets ni Lord Jesus Christ, Dr. Mike Murdock. At ang act of kindness at selflessness not only benefit others but also bring us deep, malalim na sense of joy and fulfillment. Number 5, embracing impermanence. Another lessons from the book is the importance of accepting the impermanence of life. Richard encourages readers to embrace change and impermanence rather than resisting. By understanding that everything is constantly changing, we can find peace and happiness in the present moment instead of clinging to the past or worrying about the future. So, kung ayaw mo ng pagbabago, pero ang mundo ay nagbabago, ang panahon ay nagbabago, ay hindi ka sang-ayon sa mundo. Ikaw ay, halimbawa, ang ating mundo ay umiikot ng pakanan, ikaw ay pakaliwa. Opposite ang takbo mo. So, ano mangyayari sa iyo? Wala ka sa takbo ng mundo. So, ibig sabihin, tanggapin na may pagbabago sa ating buhay. Lumago tayo. Piliin natin lumago because if we aren't growing, we are dying. So, yakapin natin ang pagbabago. By unawain ang lahat ay talagang nagbabago. Tatakbuhan natin ang kapayapaan at kasayahan sa buhay ngayon, in the present moment, instead of binabalikan natin, nag-aalala tayo sa mangyayari bukas o yung nangyari kahapon. Ang nangyari kahapon ay wala na, tapos na. Nandito tayo ngayon. Number 6, the power of gratitude. Kababasa ko lang yung gratitude quote ni Bob Proctor, di po ba?
The power of gratitude. Richard emphasizes the practice of gratitude as a powerful tool. Sandata na kapangyarihan mo ang pagiging mapagpasalamat sa Panginoong Hesus at mapagpasalamat ka sa buhay mo. By cultivating gratitude for the simple joys and blessings in life, we shift our focus from what is lacking to what is present, leading to a greater sense of happiness and pagkakontento. So, meron po talagang napakalaking power ng gratitude, makapangyarihan po ng todo-todo ang mapagpasalamat na habits na ugali natin. So, para makita natin yung nandyan na, hindi yung kakulangan, para sa mas malaking pag-iisip na kasiyahan sa buhay at pagkakontento, ay makita natin yung nasa atin na, yung ibinibigay na ng ating Panginoon. Huwag nating hanapin ang wala. Kung wala tayo, ay wala ibig sabihin. Hanapin mo yung nandyan na. Number 7, the role of meditation and inner reflection. The book highlights the importance of meditation and inner reflection as tools for cultivating happiness. Through regular meditation practice, we can develop a deeper understanding of ourselves, cultivate inner peace, and train our minds to focus on positive and uplifting thoughts. So, ang parte ng buhay natin ng meditation, ibig sabihin meditation is to examine, to experience, to evaluate, at ang kaloob-looban nating refleksyon sa buhay natin ay nagbibigay ng importansya, malaking importansya ang meditation, silence, inner reflection ay napakalaking sandata para i-cultivate, ibungkalin ang kasiyahan sa paggawa ng regular na at pinapractice, ginagawa ang meditation para ma-develop pa ang kalalim-lalimang pagkaunawa mo sa sarili mo. Oo, kailangan unawain mo sarili mo. Sino ka ba? Bakit ka nandito sa mundo? Yan. At bungkalin mo ang inner peace, ang kapayapaan ay nasa kaloob-looban. At turuan mo ang iyong isip para mag-focus sa positibo at mga magpapataas ng kagalakan, kasiyahan sa iyong isip. Number 8, authentic. Being authentic and living in alignment with our values. Richard encourages readers to live authentically and in alignment with their core values. By living a life that is true to ourselves and aligning our actions with our values, we can experience a greater sense of purpose and fulfillment, contributing to our overall happiness. Meron po ba tayong sariling core values? Ang mga kumpanya nating pinagtatrabahoan, merong core values. Organization tulad ng BNI, core values tulad ng Givers Gain, accountability, at marami pang iba na core values. So, ano po ba ang core values natin? Sa RSC Cleaning ay respect at commitment at ang gratitude ay sinama din namin dyan sa core values ng RSC Cleaning. Para maranasan pa natin ang napakalaking kamalayan at malaman natin ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundo at para mapulpil, mapuno ang ating buhay ng kasiyahan at tayo ay nakakapagdulot din ng kasiyahan para sa iba. Number 9, the interconnectedness of all beings. The book emphasizes the
interconnectedness of all beings and the importance of cultivating a sense of connection and compassion towards others. By recognizing our interconnectedness, we can foster empathy, understanding, and a sense of unity, leading to greater happiness for ourselves and others. Tayo ay magkakabit-kabit, tayo ay magkahiwalay na body, pero we are connected. Bakit? Isa lang kasi ang Ama natin na nasa langit, na kabanal-banalang Diyos na gumawa ng langit at lupa, at mahal na mahal niya tayo. Kung kikilalanin natin ang pagkakabit-kabit natin, na tayo ay dapat ay alam natin na kailangan natin ng bawat isa sa atin, kaya nating ampunin ang pagiging mahabagin at maunawaan natin ang napakalaking sense ng pagkakaisa, at para mapunta ito sa kasiyahan ng ating sarili at para sa iba. Panghuli, the practice of self-care. Lastly, the book emphasizes the importance of self-care in cultivating happiness. Richard encourages readers to prioritize their physical, mental, and emotional well-being through practices such as self-reflection, self-compassion, and self-care activities that nourish and rejuvenate the body and mind. And rejuvenate the body and mind sa pamamagitan ng mga self-talk, self-care, na alagaan natin ang ating sarili, na mahabag din tayo sa ating sarili, at tayo nag-exercise, at ang pinipili nating isip ay mga kaaya-aya para sa Diyos, mga mararangal, mga totoo, at mga mabubuting isip, mapapabuti ang ating emosyon. Kasi ang emosyon ay nanggagaling sa ating isip. So that's it mga kapanalig. At ano po ang take home po ninyo sa episode 43 na ang title, Maghintay ng tahimik sa aking presensya. Tayo ba ay sumusunod sa mensahe na yun ni Lord Jesus Christ, episode 42, September 21, sa libro ni Sarah Young, Jesus Calling, Enjoying Kapayapaan sa Kanyang Presensya. So, lagi natin tatandaan na inutusan tayo ni Lord Jesus Christ na tayo ay magantay sa Kanyang presensya, manatili sa Kanyang presensya, at ang ating isip ay patahimikin natin sa pamamagitan ng pagpili na si Lord Jesus Christ ang manahan sa ating isip, sa ating puso, at sa ating pagiging bilang tao. At huwag mong madaliin ang proseso ng buhay, dahil ang pagmamadali ay nagtutulak sa iyong puso para sa lupa, earthbound, papunta sa lupa. Ibig sabihin ba yan ay para ikaw na ay mamatay, or ikaw ay masadlak? So, pwedeng gano'n, no? Tandaan natin, sabi ni Lord Jesus Christ, I am the creator of the entire universe. Pero, pinili kong at nagpakababa ako sa iyo ng with so much humility na ang maging tahanan ko ay yung puso mo, anak, sabi niya. Para makausap kita ng taimtim at mapalapit ka pa sa akin. Kinakausap kita sa kabanal-banalan ng aking pagbulong sa iyo. At ang gagawin mo lamang, sabi ni Lord Jesus Christ sa episode 42, ay tawagin mo ang aking espiritu, ibulong mo sa iyong isip, sa iyong puso. Mayroong maliit na boses dyan sa iyo na
Ako'y kumakausap sa iyo, sabi ni Lord Jesus Christ, ng tuloy-tuloy ng mga salitang buhay, kapayapaan, at punong-puno ng pagmamahal. Kaya parang ikaw ay makikinig sa radyo, tune your heart. Ipihit mo ang puso mo ipihit mo ang puso mo na tanggapin ang mga mensahe ni Lord Jesus Christ ng punong-puno ng buhay, punong-puno ng kapayapaan, at punong-puno ng love. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay Panginoon ng pagmamahal at pagpapatawad. So, darating ang mga hindi mo mapawaring mga blessings, mga biyaya, kung gagawin mo yan. Kaya nga, ilatag mo ang iyong mga request, mga hiling sa akin, anak. And magantay ka na mayroong malaking pag-asa. Ang ganda po. Ano po? Episode 43 na po tayo. September 22. Pagtiwalaan mo ko at tanggihan mo ang pag-aalala. Ang pag-aalala. Ito na po. Ang scriptures nasa Exodus chapter 15 verse 2. Chapter 15 verse 2. Ito po. The Lord is my strength and song. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him, my Father God, and I will exalt Him. Itataas ko ang aking kataas-taasang Diyos Ama na super banal. And then, nasa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Chapter 10 verse 5. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. And then, ang panghuli ay nasa Hebrews chapter 10 verse 23. It says, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering." Ang wavering ay pag-aalinlangan. "For he who promised is faithful." Ito na po ang mensahe ni Lord Jesus Christ. Trust me and refuse to worry. For I am your strength and song. You are feeling wobbly. Ang wobbly ay pandinig. You are feeling wobbly this morning, looking at difficult times looming ahead, measuring them against your own strength. However, they are not today's tasks or even tomorrow's. So leave them in the future and come home to the present, where you will find me waiting for you. Since I am your strength, I can empower you to handle each task as it comes. Because I am your song, I can give you joy as you work, as you magtrabaho, work alongside me. Keep bringing your mind back to the present moment. Among all my creatures, all humans can anticipate future events. This ability is a blessing, but it becomes curse. Curse ay sumpa whenever it misused. If you use your magnificent mind to worry about tomorrow, your clock ay ang iyong balabal, your clock yourself in dark unbelief. However, when the hope of heaven fills your thoughts,
The light of my presence envelopes you. Binabalutan ka, envelopes. Though heaven is future, it is also present tense. As you walk in the light with me, you have one foot on the earth and one foot in heaven. So, isang marais ko lang ng mabilis sa Tagalog. Itong, dahil nasa 45 minutes na po tayo, para hindi po umantong sa 50, kasi pag 50 minutes, hindi po birong isend sa email para may download sa YouTube ng aking anak na si Patrick. Shoutout sa iyo pa, anak ko Patrick, at sa iyo aking Kuya Romy, at shoutout sa inyong lahat, mga tagapakinig at taga-subaybay at sumusuporta ng todo. So magtiwala daw tayo ng todo-todo sa ating Panginoong Hesus at tanggihan natin ang pag-aalala. Laging merong choices, pagpili. Piliin natin ang kapayapaan. Kasi pag mapayapa ang isip, mapayapa ang ating body. Mapapayapa din ang ating buhay, pati ang ating bulsa. Kasi talagang dineklara ni Lord Jesus Christ dito sa episode 43, September 22, siya daw ang ating lakas at kanta. So pag tayo kumakanta, di ba, masaya tayo. So pagka ikaw daw ay nakakaramdam ng panginginig, pangangatog sa umagang ito, na tinitignan mo na mahihirap ang mga hinaharap mo, come to me. Come to the present, sabi ni Lord Jesus. Halika at mabuhay ka ngayon. At binibigyan kita ng super lakas at I can empower you to handle na pwede kitang palakasin at tulungan, bigyan ng kapangyarihan ng can-do power na gawin mo ang mga gusto mong gawin. Kasi ako ang iyong kanta at kaya kong ibigay sa iyo ang kagalakan na kasama ako. Ang lahat ng mga ginawa ko, ang mga tao lamang tulad mo, anak, na pwedeng mag-anticipate, pwedeng umasa sa mga pangyayari sa buhay mo. Itong abilidad na to ay biyaya, pero nagiging sumpa kung hindi mo nagagamit sa tama. So that's it for now. Ang ating tatandaan ay God is forever in control. At maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye now. God bless.